Ito na pong mga highlight ng ating ayun yung pinagpipilitan ni ano no. Ito nakakatawa. Hindi mo alam kung sinasadya ni Kapunan na i-delay lang. Kaya kita nyo siya pa rin tapos sa masusunod na araw, ilang linggo na po si Kapunan. Paulit-ulit lang naman po yung punto niya, 'di ba? Ang pinupunto neto ni Kapunan, meron pong misuse. Pero imbis po habang tumatagal po, imbis na napapatunayan nila na may misuse, lalo natin napapatunayan na wala naman po palang pagkakasala si BP Sara. Ano po yung mga ano na muna natin? Ano po yung natuklasan po natin na hindi naman pala illegal. Yung 11 days na paggasta, direkta sinabi ni Wamil, hindi po yan illegal yung 11 days. O ano pa? Natuklasan din natin na hindi naman po pinagbabawal yung mga aliases. Kaya too late na yung mga Jokno. Ang patawa, pati si Jokno, kita nyo, ginagamit ang pangalan ko. Bakit naman parang tanga, ang banat naman ito ni Jokno, di inamin nyo rin na mali ang paggastos ni BP Sara. Anong inamin na mali ang paggastos? Alam na po ng buong sambayanan na alias lang. Ikaw ba yung sinabi? Tignan nyo po katwiran nitong mama na to. Ang sabi niya, hindi naman daw siya, matagal na nilang ginagamit ang isyong to para sirain ang pangalan ko. Hindi naman daw siya Jose Jokno Jr., kundi Jose Manuel Jokno siya. Wala kaming pakialam sa'yo. Para ka lang Mary Grace Piatos, ganun lang po yun. Queso Escudero. Anong pong inaangal ninyo? Matagal na nga pong sinasabi yan na alias siya. Ang basa natin dyan, alias yan sila Mary Grace Piatos. Ikaw ba, masyado ka naman pa-star. Malayo pa naman ang Noche Buena, bakit may pa-star na kayo na Noche Buena? Okay. Ikatlo, natutuklasan natin ngayon, dito po kay bagong na yung pong notice of disallowance ay hindi po final sa COA. Alam niyo po yun? Yung COA nga po, ito batayan natin Ang batayan lang po nila ng misuse COA, di ba? Yung sinasabi po nilang hindi tamang paggastos ni BP Sara, ang tangi lang po nilang basehan dyan. Wala po silang ibang basehan kundi COA. Pero ano po ang sinasabi ng COA? Ang sinasabi po ng COA, ito pong mismong tao na to, yung notice of disallowance, kasi wala na kay Wamil Pinasa niya na rito Kay, anong pangalan nito? Del Carmen? Anong pangalan nga nitong babae na to? Okay. Ito po yung punto riyan COA lang po ang naging basehan nila. So ano po ang sabi ng COA? Ang sabi po ng COA, binigyan muna sila ng memo, di ba? Ano na nga yung tawag sa memo? Yung una memo, di ba? Tapos notice of suspension, tapos notice of disallowance. Ang ibig sabihin ng notice of disallowance, matapos yung magpaliwanag, hindi pa rin kami kumbinsido, kaya notice of disallowance na. Hindi na kami pumapayag. Okay. Talagang ganun po kasi wala akong kodigo Nakakalimutan ko. Sabihin nyo na lang, huwag nyo na akong kantsawan, alam ko na mahina na memory ako. Ano na nga yung tawag doon? Memorandum of Yun na lang sabihin nyo para makatulong kayo. Tapos notice of suspension, tapos notice of disallowance. Okay. Ibig sabihin, yan po pananaw ng COA na nagsusuri. Kaya po,
iaapila mo yan. Okay, nasa na po sila? Meron na pong notice of disallowance, 70 million. Ang tanong, dapat na ba magsoli si BP Sara? Hindi pa. Kasi under appeal pa. Inapila pa lang nila dito mismo sa COA. Ibig sabihin, iba na ngayon ang magsusuri ng apilan ni BP Sara. Hindi na yung si ate. Di ba si ate Del Carmen, siya yung nagsuri eh. Kung umapila si BP Sara, mangangatwiran siyempre, iba naman yung magsusuri. Baka naman mali ng pagsusuri. Tao lang din naman si Del Carmen eh. Okay, di ba? Ganyan talaga. Kasi yung sinasabi ni Del Carmen, teka muna, bakit ka magbibigay ng reward? Parang hindi naman naging matagumpay yung activity. Sa tingin niya lang yun. Siya lang ang nagsuri, hindi pa nga final yun eh. Kasi inapila pa. So iba naman yung magsusuri, hindi na si Del Carmen. Nakuha nyo? Okay. Memorandum Audit Observation. Memo Audit Observation na may mga kulang. Kaya lang may sinabi rito si Del Carmen, sabi niya, may isang pangyayari na direkta kagad, hindi na siya nagbigay ng memo. Dinirekta niya kagad, notice of disallowance agad. Yung kay La Chica, dapat daw kasi yung taga OVP at saka taga DepEd yung nagde-disburse. Kaya nung nakita po to, hindi na po pinagpaliwanag yung OVP. Kaya sabi ko, shortcut. Kaya makikita po yan eh. Pagdating po ng defense na, yun ang itatanong sa kanya eh. Bakit? Pag krinos-examine na yan, palagay ko maitatanong to eh. Bakit dinirekta mo kagad na notice of disallowance agad? Hindi ka dumaan sa audit observation, memorandum of audit observation memo o AOM. Di ba? Bakit may pagpapasya kang ganyan? Ibig sabihin po, yung nag-audit lang po yan. Okay. So ngayon, may question, tama. Kaya tinanong yan ni Chis Escudero eh. Ito kasi yung pinalalabas nito ni Kapunan. Tignan nyo po yung pinalalabas ni Kapunan ha. Ito po. Paanong magagamit yung paanong gagamitin sa paano naging anong tawag doon? Paano ginamit yung confidential fund sa mga sumusunod? Eto ano natin ha, yung mga pinagsasabi nila, Christmas activities, tree planting activities, distribution of wheelchair, appreciation events, consultation, meetings and catering, pasalamat. Di ba? Kaya ang sabi niya, kung dyan ginamit yung confidential fund, sabi ni Del Carmen, hindi niya inapprove. Siya po nag-approve o disapprove eh. Pag sinabi po ni Del Carmen na okay yan, okay. Ito pa. Meron pang rice distribution for fire victims. Biruin nyo. Pati po yung rice distribution, di ba, hindi naman po masamang gawa, hindi naman po binulsa. Tupad payouts, medical mission, hospital visits, etc., etc. Mga tree planting. Kaya yan tinatanong, pati ba tree planting? Kaya, nilinaw po ni Escudero, kasi matagal na ito napaliwanag eh. Hindi po ang pinagkagastosan mismo yung tree planting. Ano po kayo, kapit lang para po mas maunawaan natin. Ang ibig pong sabihin ng OVP, dun po sa magte-tree planting sila, may mga rebelde puro ni. Dun po sa lugar, sa kabundukan na gusto nila magtanim, may mga rebelde puro. Di ba? So magkakandak po sila ng mga confidential na gawain para po maging safe yung Vice President at saka yung mga OVP laban po sa mga
kalaban po ng gobyerno. Yun po yung, kaya po meron yung tree, hindi lang po yan simpleng tree planting. Kasi kung naroon ka po sa mga kalaban nyo, ang ginagawa kasi ni BP Sara, hindi po, hindi po yung, di ba NTFL kak siya? Ibig sabihin, true, yung tulong, tumutulong sila sa mga komunidad, kinakailangan maramdaman ng mga tao yung presensya ng gobyerno para hindi sila ma-impluwensya ng mga rebelde. 'Di ba ganyan? Hindi social po, hindi na po barilan lang ang yung pong paglaban sa mga rebelde o sa mga insurgent. Hindi na lang po to simpleng barilan. Okay. Kaya ito po ang tanong, maganda po yung tanong ni Chis Escudero. So sabi po nito, may tanong si Chis Escudero, di ba? Kung ang pondo ba ay ginamit doon sa event mismo, tree planting lang ba? Or doon sa operation para maging successful or secure yung event? At di po ba? Kaya dalawa po yan eh. Saan ba ginamit yung confidential fund? Sa gift giving ba? O para ma-secure yung gift giving sa mga community? So, meron silang gift giving sa community, kinakailangan, ganyan po di ba? Pag napag-aralan na po nila yan, na kinakailangan maramdaman ng mga tao, lalo na po sa mga liblib na lugar, na merong gobyerno na tumutulong sa kanila. Pero kung liblib nga yan, meron nga pong danger na may mga rebelde po dyan. So sa madaling salita, saan po ginamit yung confidential fund? Doon po ba sa gift giving? O para ma-secure at maging matagumpay? Tignan po ninyo yung pagpe-present po. 'Di ba? Paano sinusukat? Ano yung sinasabi nila na piniresent nila na no untoward incident? Yun po yung naging anong tawag diyan, yung accomplishment report ng confidential fund, no untoward incident. Yun po yung ibig sabihin nun, yung untoward incident na yun. Hindi po siya ginamit na pinambili ng seedlings at tinanim. Kung hindi, para ma-secure po yung area, maprotektahan po yung mga taga-community at saka mga OBP personnel habang sila po ay nag-tree planting doon po sa mga lugar na may mga rebelde. Ganyan din po yung line of questioning ni Binoy, di ba? Sabi ni Binoy, ano yung sineselebrate dyan sa petsa na yan? O, tapos ang conclusion ni Pinoy, walang naging paglusob sa mga petsang binanggit ko dahil doon sa confidential fund, dahil sa mahusay na paggamit ng confidential fund. Kaya po, nung una, hindi po natin nauunawaan no? Kasi nga, confidential wala naman po nagbubulgar. Pero dahil po dito, nare-realize po natin na talagang hindi po yan ginamit ni BP Sara para nakawin. Kung hindi totoo po talaga na yan po ay ginamit ng confidential fund, hindi talaga nila ipapaalam yan dahil bakit naman nila ipapaalam? Kaya posible rin talaga na ang premyo, dahil kunwari na-secure po yung area, pwede talagang magamot yung ibigay kay Mary Grace Piatos o pagkain. Di po ba? Hindi naman pala pinagbabawal, hindi naman pala automatic na ang reward mo ay pera. Pwede palang goods ang reward. Kaya mas lalo pong tumatagal yung mga pinagagawa, yung mga drama nito ni Kapunan, lalo pa po natin natutuklasan na wala po talagang nilalabag si BP Sara.